Breaking news! Paalala lang po, no? Dito ay makakarinig kayo ng konting mura at dito po ay nagalit ng sobra po si Cardema. Dito po kay Ramil Madriaga. Ay grabe pala kumpirmado. Napakasinungaling pala talaga nito ni Madriaga. Ito hindi sa kinakampihan ko ha. Yung 18 Marines, tandaan nyo, ang butas lang ng 18 Marines, yung haka-haka imagination ni Pinky na kung paano madideliver ang 805 o 804 billion sa maiksing panahon, no? Bagay na hindi abot ng kaisipan niya, no? Yun lang ang doon, kaya bababa daw ang kredibilidad. Ngayon, ano pa, kanginala sa 18 Marines, yung sinasabi di umano AI daw mga picture at AI daw yung video pero ayaw nilang siriin. Samantala si Madriaga na paupo pa doon sa hearing, sinuri pa nila lahat perfect sa kanila. Yun ang pinagkaiba ng 18 Marines. Kaya huwag yung sasabihin na yung mas detalyado yung Madriaga kaysa 18 Marines. Paano magiging detalyado ang 18 Marines? Eh ayaw nyo imbestigahan. O sige, palagay natin totoo si Madriaga. O sige, imbitahan nyo rin si 18 Marines, imbestigahan nyo. Pumarehas kayo. Diba? Hindi kayo pumaparehas. Gusto nyo si Sara lang. Halatang halata kayo kahit saan kayo magpunta. Diba? Halatang halata kayo, hindi kayo pumaparehas. Gusto nyo si Sara lang at si Madriaga ang imbestigahan. Yung 18 Marines, wala na kayong pakialam. No, wala na kayong pakialam. Naniniwala kayo, ay, hindi totoo 18 Marines, di ba? Paano di nasasabi totoo? Paano nyo malalaman kung di nyo iimbestigahan? Di ba? Eh kung sabihin namin si Madriaga hindi totoo, di ba? Ba't nyo inimbestigahan? Ganun lang yun eh. Anong dahilan ba't nyo inimbestigahan si Madriaga kaysa 18 Marines? Dapat sabay nyo inimbestigahan. Magkaibang session nga lang. Ngayon, ito si Madriaga, durog na durog lahat kayo dito sa kanyang revelasyon na si Ramil, walang kawala dito. Yung mga nakaraan, yung painting, yung mall sa Lubao, Pampanga, kahit wala naman, yung checking magkapare sa number, okay na yon. Pagpasensya mo na yun, wala na yon. Sige, bonus na namin yun sa inyo. Pero ito sasabihin ni Cardema ngayon, wala kayong lusot, siguradong sigurado. Ito po. Madriaga, I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pala, I took up the College of Law. Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon palang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Paano nangyari na nagtatrabaho ko sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ko pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Eh, hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa Armed Forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno, pero sinasabi niya na nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I work in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yon? Anybody na familiar sa government service, alam nyo na agad sinungaling eh. Sinungaling talaga. Palagay natin totoo yun. No, paano mo pagsasabay-sabay ang trabaho mo dalawa sa gobyerno? Double compensation yun. Hindi tanga ang engot ang gobyerno para gawin yun. O sige, palagay natin malakas si Ramil, no? Palagay natin malakas si Ramil kasi nasa presidente si Duterte, no? Sa tingin mo, kaya niyang gawin yun? 4 na sabay-sabay sa ehensya? Hindi niya kayang gawin yun, maniwala ka. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Tapos ang lusot bakit ang picture niya nakalasara lang pati kay Duterte, doon may picture naman talaga. Eh kasi nga kampanyahan 'yon. At leader si Madriaga. Palagi natin kilala ni Sara, no? Pero hindi siya talaga lubusang kilala. Kasi nakasama lang doon sa kampanya. Alangan naman tablay ni Sara yun kasi nangangampanya sa kanya. Siya leader si Madriaga eh. Ba't walang picture ng may mga forma si Madriaga, ba't walang picture? Bakit? Ang katwiran ng abogado niya, hindi daw mahilig sa selfie si Madriaga. Talaga lang hindi mahilig sa selfie 'Di ba? Yung nasa simbahan pa siya, active pa siya sa simbahan, pero ngayon inalis na siya eh. Oo. Wala na inalis na siya sa simbahan eh. Papaliwanag ko sa susunod yan. Iyang si Madriaga, inalis na yan. I-kick out yan sa isang simbahan na malaki. Kick out na yan. Panay selfie niya dun eh.
Panay selfie yun, sasabihin yun, di marunong ayaw mag-selfie. Yun. Yun rin yung same date nung nagtatrabaho ko sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno. Wow, grabe. Imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Camp Aguinaldo, sa NSC, sa Viluna, at sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay, dun pa lang makita nun niya na abnormal tong tao na to. Talagang makaka-high blood ka sa ano. Pangatlo, at the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, mapapainom talaga ako ng lasartan eh. Una, si Congressman Roy Logoles, yung binanggit niya, patay na, kaya hindi mo ma-verify kay Roy Logoles. Pero nagsalita si Maluti Kia, Chief of Staff ni Roy Logoles, hindi rin daw niya kilala yan. Tingnan mo, chief of staff yun, ha? Dapat alam niya lahat yung mga tao na yun. Tapos, hindi kilala. Alam mo si Madriaga, yan lang yung taong kung saan nangampanya kay Sara, na malakas din kasi leader siya, yung talagang kampanyahan, na talagang nadikit din kay Sara, pero hindi na siya para oy, kilalang kilala kita, hindi. Napadikit lang siya sa mga Duterte kasi kampanyaha, no? Maliban doon, wala na. Kayo ba alam, kayo, sa mga fans ng Duterte, sa mga ng Duterte, kilala niyo na ba si Madriaga? Ako matagal na ako subaybay kay Duterte, kilala ko lahat ng tauhan niya eh. Ay, kakampiyak. Ngayon lang lumabas si Madriaga eh, nagugulat niya ako, ano ba to, sino ba yan? Maski ako nagugulat eh. Yung pala nakasama rin ni Duterte talaga yan, pati ni Sara, doon sa kampanyahan. Kasi yun yung panahon na gusto talaga manalo. Ikaw ba naman, tatakbo kang Vice President? Ayaw mo manalong Vice President? Siyempre, gusto mo manalong Vice President. Kaya malaki tulong ni Ramil Madriaga sa ginawang kampanya. Dahil si Madriaga ay talagang maraming hawak na tao. Hindi lang sa sa iba't ibang bansa. Yun ang papel niya talaga. Pero hindi sa kadahilanan, kilalang kilala niya mga Duterte. Di porket may picture, kilalang kilala niya. Sabi ng mga bobong vlogger, may tatanggi mo ba? Mga picture na magkakasama si Madriaga. Ano hindi kilala? Hindi kasi kayo nasa gobyerno at hindi kayo sumama sa mga kampanya. Ako kasi taong gobyerno ako dati. Sumasama ako sa mga kampanya ng mayor. Tandaan niyo yan. Hindi mo maiwasan talaga magpa-picture ng libo-libo at sa libo-libo na yon wala ka na maalala kung sino nagpa-picture sa'yo doon. Yung vlogger na punong-puno ng ginto sa leeg, yung kalbo-kalbo pa, at isa hindi pa kalbo, puno ng ginto rin, nagmamarunong yun. Wala kasi sila experience tungkol doon. Malang, di ba? Pangalawa, inirekomenda ka nung patay na congressman sa Duterte family para ikaw ang mag-provide ng political and security advice kay Mayor Duterte. Pare, veteran politicians yung mga Duterte. Ang tatay ni Pangulong Duterte, gobernador na 1950s, 1960s. Cabinet Secretary na 1970s. Ang anak, mayor, long term, naging congressman, naging presidente pa. Tapos, ikaw ang magbibigay ng political advice dito sa political family na ito. Tapos sinasabi mo dito, ikaw rin ang pinagbibigay ng security advice sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao. Ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice. O sige, sa natural. Ikaw presidente ka, powerful ka na ikaw pinakamakapangyarihan sa bansa, sa buong Pilipinas. Kukuha ka ba ng security si Maramil? Ang daming AFP, ang daming mga sundalo, mga retired. Tapos si Saldi ko, kinuha niya? Mga 18 Marines, di ba? Ikaw kukuha ka isang Ramil? Sino ka? Baka nga pumaril, hindi mo alam eh. Di ba? Baka nga yung mga isa lang ka sa operation, wala kang alam-alam eh. Ikaw unang tatamaan ng bala eh, di ba? Anong alam mo? Sige ya, pagkakatiwa, ikaw, sige, palagay natin magaling si Ramil. Palagi mo pagkakatiwalaan mo si Ramil sa security? O sige, parang ganito. May isang doktor na surgeon. Magaling yung surgeon, nasa doktor. IM na, internal medicine na, no? Surgeon na, internal medicine pa. Ang galing nun, sobra yon. Tapos may isang tao din na hindi doktor, pero magaling siya manggamot. Magaling din manggamot, pero gamit ang mga herbal, gamit ang mga talino niya. Kanino ka maniniwala? Kanino ka papakonsulta pag malala ka? Doon sa isang tao na nagdudulong-dulungan, walang lisensya sa doktor, o sa doktor talaga? Siyempre, doon ka sa doktor.
Eng-eng ka pag doon ka nagpagamot doon sa walang di doktor. 'Di ba? Ganon din si Madriaga. Eng-eng ka kung si Madriaga kinuha mo, hindi security ng bansa. Yung may kasanayan. Oh, I was also assigned to form groups that would support President Duterte's candidacy for president. Yan yung isang tao lang nag-volunteer ako tapos sinasabi na niya siya na yung nagtumulong. Yan yung tao na kung saan nakita lang, di ba sabi ko nga sa inyo, isang araw natutulog siya sa kwarto, tamad, walang ginagawa. May dumaan sa bahay niya, pag silip niya sa bintana, nakita niya dumadaan yung mayor, nakikipagkamay. Tapos, natulog ka ulit. Pagising mo, ngayon, tapos, kinabukasan, nagpunta ang probinsya, pinagmalaki mo, uy, nakasama ko si mayor. Ganto suot niya, nakasama ko. Tapos, nakita nila, oo nga, nakita namin sa TV, ganun suot ni mayor, ba nakasama mo na? Ba, kakaiba ka, nakasama mo ha? O, di ba, nakasama ko? Nakasama ko yan. Nakasilip mo lang sa bintana, sinabi mo magkasama kayo. Yan yun, kasi sitwasyon ni Madriaga. When Duterte was elected president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council. Lahat talaga namang Military police, kontrolado mo Kung siya. may baseball bat ka nga naman talaga, mapapalo mo sa ngipin at sa pagmumukha niya to eh. Kontrolado yung mga pulis. Anong, nung naging presidente si Duterte, inutusan ka? Dapat hindi mo Masabi ko sa inyo, yan ang ano yan. ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Putang ina. Pangatlo, basahin ko lang kasi baka Pasensya na po kayo, napapamura si ay, wala kasama yan eh. nakalimutan ko. Pangilan ng Is galit talaga eh. During that time also, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan Double Barrel. Nandiyan si Chief PNP Bato, graduate ng Philippine Military Academy at napakadaming graduate ng Philippine National Police Academy, FBI Academy sa US. nautosan. Ikaw ang inutusan ng presidente mag-lead sa intelligence information? Putang ina talaga, mapapamura ka talaga. Pangatlo, sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the presidential group. Mas kapulis at graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School. Hindi ka agad makakapasok ng PSG kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Wala dyan yung mag-outsource sila na, ayun, pwede yung nagtitinda, mukha kasi nagtitinda ng ano to sa kanto eh. Ito, pwede na tong PSG. Paano mangyari yun? Diba? Oh, pang-apat. In 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Lo, abogado yun. Siya bagsak. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte, Bagsak sa pare. napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. Yung bagsak sa Ikaw ang inutusan mag-provide ng legal. legal advice kay Sara Duterte. Grabe to, mga kababaya. Isipin nyo, 18 months ba may ganito? Wala ang 18 months, ang 18 months nagpapakababa. Mababa sila. Ang kanila, utos lang sa kanila, deliver lang. Kung ano yung nakita nila, yun lang nakita nila. At ano yung nasaksiyan nila, yun lang sasabihin nila. Diba? Dito, hindi eh. Kala mo powerful siya. Kung powerful ka pala, ba't nakakulong ka? Diba? Bakit nasabit ka sa human trafficking? Human trafficking na rin tawag yan. Yung kidnapping eh. Yeah? Kung talaga may sabit ka, ba't nakulong ka? Eh, buti pa si Francis Leo nakalaya eh. Di ba si Francis Leo may kasong human trafficking? Nobel yun ha, Nobel. Pero nakalaya. Di ba? Ibig sabihin, power. May power yung tao. May kakilala. Ikaw, hanggang hindi ka makalaya. Ha? Kung talaga may power ka, hindi ka makalaya. At hindi ko na kung sa panahon pa ni Duterte nakakulong to.
Ano, pinakulong ka? Palagi natin pinakulong ka, no? Pinakulong ka. No, bakit kayo papakulong? Anong dahilan? Di ba? Hindi ka naman, ngayon ka na nanlaglag. Hindi ka naman nanlaglag dati. Alam mo talaga sinungaling. Tapos yung pinapakita mo mga motor na pangalan, ayan o, ito po yung binigay sa akin, ano ba, yung mamahaling motor, pinakamamahal, mga kotse, ayan po, ang dami o. Tatalungin mo, pinabili si Duterte yan? Opo, binili. Kay Duterte po ito lahat ng motor, milyon-milyon. Talungin mo, kayo nakapangalan yan, sa akin po pinangalan. Eng ka pala, sa'yo pinangalan eh. Sabihin mo kay Duterte. Kwento mo na lang yan. Kahit sa investigasyon, hindi ka mananalo. Sa'yo nakapangalan eh. Malay ba namin dyan? And also, intelligence regarding politics. Ikaw na hindi pa nananalo kahit barangay chairman, ikaw ang magpo-provide ng political advice sa mga veteran politicians, mga Duterte. Ito, bilisan ko na lang po ha. We were able to register ISIP Pilipinas at the SEC with me as national convener. Madali lang yan. Kahit pumunta kahit sino sa atin sa SEC, mag-register na ako ang head ng walang ISIP Pilipinas. Ayun, ikaw ang chairman nun. Ano yun eh, non-stock, non-profit. Ito pa, masabi ko sa inyo, talagang mapapadagdag ka ng dosage na Losartan. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang nga. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Pare, kahit Colonel ako, kahit General tong mga katabi ko, hindi kami makakapag-form ng isang unit ng Armed Forces kung hindi kami inutusan ng DND. And that is the truth. Si Secretary Lorenzana noon at si AFP Chief of Staff Centino ang nag-form ng Vice Presidential Security Group para pag alis nila, merong separate unit na magpoprotekta sa Vice President. Hindi ikaw, Mr. Madriaga, ang nag-form ng VP Security Group. Ito po, last na. Colonel Nolasco, who was the head of the Presidential Security Group Training School, was my student. Yung head ng PSG school, estudyante mo, saan mo estudyante? Siya na nga ang head ng school. I was introduced, I recommended Colonel Raymond Lachica to head the VP PSG. Kahit nga general ka, magrekomenda ka, hindi ka basta papansinin. Alam ko na kung bakit. Itong si Ramil Madriaga, napuno ng bulong to. Napuno ng bulong. Binulungan ng mataas na politiko sa Pilipinas, kami bahala sa'yo, ganito gawin mo. Kaya confident siya kahit anong sabihin niya, akala niya paniniwalaan siya. Akala niya kasi kasado na lahat. Lahat to mananalo kami kahit anong sabihin namin. Ang tawag diyan, na-over kumpiyansa ka, pero sa pagdating ng dulo, nabigo ka. Kumbaga sa sarili mo, kumbaga sa isang larong bilyard, overconfident ka, na-overconfident ka, nakala mo mananalo ka, yung pala talo ka. 'Di ba? Kahit sa basketball, ganun ang nangyari sa iyo. 'Di ba? Yan ang nangyari kay Madriaga. Overconfident siya, akala niya paniniwalaan siya kahit anong sabihin niya. Kaya yun ang bulong sa kanya, yun yung sasabihin. Ito na mga ibang ang mga nagbubulong dito kay Madriaga na politiko, dating senador pa nga, sabi. No. Nabulag sila sa mga trolls. Nakakala yung mga trolls na galit lahat ng mga Duterte. Kasi yung mga trolls mo talaga, atake Duterte. Lahat galit kay Duterte, oh. Napaniwala sila na maraming galit kay Duterte, wala lang kumakampi. Kaya lahat ng sasabihin ni Madriaga, kakampihan yan. Diyan kayo nadaya ng sarili nyo. Ng PSG eh. Binigyan ko na kayo ng partida. Sino ka para mag-recommend? Insane yan. Ito, tapusin ko na dahil ang daming kalokohan dito. Around December 2022, at around 1:30 p.m., I stayed with Colonel Nolasco and Colonel Lachica when vehicles with 4 duffel bags of money arrived. Alam mo yung oras, 1:30, pero hindi mo alam yung araw. At around December 2022, 1:30 p.m. Ano yun? During my meeting with Attorney Man Scarpio, I was tasked to pick up money and everything. Masabi ko sa inyo, for the longest time since Vice Mayor si Sara Duterte, Mayor at Vice President, hindi nagsasama ng staff member si Attorney Man Scarpio at si VP Sara para walang conflict of interest. Private sector lang si Attorney Mans and si VP Sara kahit Vice Mayor pa lang, iba yung staff niya. Kaya kung sinasabi mo
pinagkakatiwalaan ka ng Pangulong Duterte, tapos staff ka ni Sara Duterte, inuutusan ka ng asawa, definitely alam sa Davao at sa Malacanang na hindi totoo yun. Lastly, ito na lang ang sabihin ko sa inyo. Dahil nauuso bigla ngayong panahon na ito yung pagde-deliver ng 1 billion. Dati wala kang maririnig. Ngayon bigla na lang si Mr. Madriaga Nag-deliver. nagdeklara. Hindi, gusto na nila tumabla. Gusto nila pumuntos lang. Kasi, nag-deliver din si 18 Marisa, o kami rin, nag-deliver din. Ganyan, gusto pumuntos lang. Delivered 1 billion pesos and the delivery was verified through call to me by President Duterte himself. Oo naman. Sa tagal po namin sa Malacanang bilang undersecretary, assistant secretary, pamilya namin naging kongresista, at sa dami ng pagre-report namin sa Davao at sa Malacanang, si Pangulong Duterte po, inuutos lamang niya kina Secretary Bongo at sa PMS, pag merong tatawagan na cabinet secretary, kongresista at mga opisyal ng armed forces, Bong, patawagan siya, sabihan ganon. Hindi naghahawak ng cellphone yan dahil matanda na si Pangulong Duterte, nakakatamad mag-type. Inuutos lang yan. Para sabihin mo, nag-deliver ka ng 1 billion, tapos tinawagan ka ni Pangulong Duterte kung okay na yung delivery. Ina mo. Lastly, masabi ko sa iyo, Mr. Madriaga, ang dami mong kaso ng kidnapping for ransom, kaya ka nakakulong. Yung dinedeklara mo na San Sebastian Loca, ano ngayon? Grade 6 lang si Vice President nung nandun ka. Naku po, di ba, Booking? Alam nyo kasi, di ba may kumakalat po na kung saan, grade 6 lang daw po ata. Ito, para ganito. Ito po yung nilabas na picture na kung saan grade 6 po si... dati kasi nung panahon na yung grade 6 lang talaga. Wala nang grade 7, wala nang grade 12, wala nang ganyan. Grade 6 lang po, tapos susunod yan, high school ka na. Di ba? First year ka na, second year, third year. Dati yon, may wala pang etchecheburachi ngayon. Ngayon, ito yung mga nakasama daw. Booking na booking, Ganito yung itsura ni Sara nung grade 6 siya. Alam na, sinungaling talaga. Sabihin nyo, ayan sabihin nyo, sige. 12 years old. So lahat ng claims mo ngayon, alam namin, either invento mo, o pine-pressure ka para i-file mo yan sa ombudsman na final mo nung isang araw, lahat yung kalokohan. Tapos may lumapit sa akin mga congressmen, sabi, Kong na rin tawag sa akin, Kong, elect ako nun. Kong, benta nyo na lang yung Duterte Youth, makaano pa kayo, 20 to 30 million. Sabi ko, putang ina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa Kongreso Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So yan ang nangyari. Pag-upo namin sa Kongreso, vice chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin mga kabataan Pilipino, huwag ma-recruit ng NPA at ito mga taga-AFP at PNP. Tapos ang House Bill ng Duterte Youth Party List noong unang term namin, yung pagbabalik ng anti-subversion law, anti-CPP-NPA Act, na kapag ikaw nagtatransact, nangungulekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo, o ikaw politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Kinakausap na naman kami ng mga ibang kongresista. Kong, pasensya na hindi kami makapirma dyan Sayang yung mga butanteng mga makakaliwa sa probinsya, marami yon. May ganon. Meron naman. Ronald, okay yan. Kaya lang di kami makasuporta kasi maglarally itong mga makakaliwa sa probinsya namin Sabi ko sa mga kongresista, medyo radical kasi kami sa kongreso. Ang daming kongresista at politiko, gusto ng reservist rank sa armed forces, gusto ng arrival honor sa PNP, gusto na rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero para pumirma ka, laban sa pumapatay sa tropa ng gobyerno, ayaw mong pumirma. Anong tawag sa ganyan? Di ba? So, layuan na naman yung ibang congressman sa amin. Nung second term namin, under Marcos administration, eto na. Kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty by firing squad para sa lahat ng taga-gobyerno na kasali sa plunder, kasali sa mga ghost projects. Wala man lang pumirma kahit isa. Siyempre. Tapos hindi kami kinakausap.
Tapos, eto na. Pagdating ng 2024, ang dami nga nung sinasabi ko sa inyo, bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nasabi ni Mayor Magalong, pag umattend ka, meron kang 777. 21 million para sa isang attendance. Sa 31 na invitation sa amin dyan, ang inyong Duterte Youth Party List, hindi namin kayang umattend. Masabi ko sa inyo, ang daming umaattend, 200 plus. Hindi namin kaya umattend. Tuwing magpapadala ng invitation ng Office of the Speaker, fino-forward ko kay Congressman Pulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, hindi kami attend sa ganito ha. Minsan nag-invite sa Davao pa. Davao City pa mismo. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi kami attend kahit Davao City to. Alam ko namang sa kabilang side to. So, ganyan na nangyayari. Kahit nung mismong Quadcom hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte, 14 hours mula 10 a.m. hanggang 12 midnight, Duterte Youth Party List. Hindi namin kayang hindi ipagtanggol si Pangulong Duterte. Kahit sinasabihan kami ng mga kongresista doon, pare, wag kayong magsasalita dito ha. Naka-register na kaming magsasalita. Tinanggal pa kami sa listahan. Nilapitan ko lang yung Quadcom. Sabi ko, pinagsalitaan niyo yung tatlong makabayan? Kami hindi, magwawala ako dito. Wala akong pakialam. Sinabi kong ganon. Kaya nung 11 p.m. nakapagsalita kami 1 hour before mag-adjourn. Kasi galit nga ako dito sa mga makakaliwa eh. Bakit ang daming privileges ng mga makakaliwa doon? Tapos kami, gusto lang namin magsalita, ipagtanggol. Si Rodrigo Duterte na nakasalang sa Kongreso, ayaw kaming pagsalitain. Wala ba kaming karapatan bilang kinatawan ng taong bayan? Napakaraming Pilipino, wala man lang boses sa Kongreso, wala man lang magtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, magwawala ako dito pag hindi niyo pinagsalita Duterte yun. So ganyan ang aming status sa House. Hindi kami nakikialam dyan sa mga kaperahan sa House, medyo outsider kami. Hindi kami umaten sa bigayan ng kahit ano dyan. Kahit sabihin na, Kong, meron nga lumapit sa akin, Kong, nakaano na ako. 300 million na. Meron isa, naka 600 million, nakaka-attend lang. Duterte Youth Party List ninyo, masabi ko sa inyo, kahit piso, wala. At masabi ko sa inyo, eto sa Pilipinas, sa Pilipinas, pupunta ako sa barangay, pupunta ako sa isang bayan, pupunta ako sa isang probinsya. Tapos ang sasabihin ng mga politikong kausap ko, pare, mag-e-eleksyon na dito, 500, 1,000 ang bayad sa kada botante. Kailangan nyo yan para manalo. Oo, ganyan ha, nangyayari yan. Hindi alam ng mga mga vloggers yan. Wala silang kalam-alam dito. Akala nila lahat talaga, pang ibabaw lang alam nila. Ang hilig nila makisausap pero wala talagang alam. Makikita mo, yung mga bangag vloggers, walang alam yan, kung nakikita nila sa politika, pero wala silang karanasan dyan. Ako, ang dami kong karanasan dyan. Di ba? Nangyayari talaga to, yung bayaran na yan. Pero, hindi to, pag kinagat mo tong bayaran na to, lugi ka, matatalo ka, tandaan mo yan. Bakit? Hindi ka naman milyonaryo, bilyonaryo para magbayad ng isa-isa lahat eh. Pag nagbayad ka, talo ka pa rin. Ikaw pa mapapasama, lalo may social media. Ikaw ang dali. Pain yan, pain. Kaya na ako, iinom na naman ako ng losartan. Yung losartan sa high blood John. Sabi ko, tang ina. Bakit ganito yung mga sinasabi sa akin ng mga barangay chairman, mayor, gobernador na pinupuntahan namin? Dito na lang daw mag-invest sa probinsya nila. Akala ko pag sinabi mag-invest, magdala ng mga foreigner o mga negosyante para mag-invest ng negosyo. Ibig sabihin pala, mag-invest yung party list nyo dito na kayo bumili ng boto. Putang ina. Masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List ninyo, nanalo ng halos 2.5 na milyon na boto ng mga Pilipino, kahit isa doon, wala man lang binili, kahit piso. Ibig sabihin, ang mandato ng inyong Duterte Youth Party List nakakuha ng 2.5 milyon na boto dahil sa paniniwala sa aming pakikipagdebate at pagsasalita para sa taong bayan. Isipin ninyo, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Commander-in-Chief nila si Bongbong, pero sa 150 na party list, ang number 1 sa AFP at PNP ngayong taon na ito, Duterte Youth Party List. Sinasaluduhan mo yung Commander-in-Chief mo, pero ang binoto mo, yung kaisa-isang party list na naghain. Bilyonaryo daw si Pangulong Duterte kasi daming kurakot. Sabi nung Trililong, bilyonaryo, tapos lahat daw binabayaran. Ano yan? Lahat binayaran?
mga party list binayaran, tapos yung mga religion binayaran, na INC binayaran, Muslim binayaran, KOJC binayaran, lahat ng tao binayaran. Ano yan? Walang katapusan yung pera ng Duterte? Trilyon-trilyon ng pera? Ano ba naman kayo mag-isip? Di ba? Antitindi ng mga to. Kahit sa natural di mangyayari, ano yan? Hindi naubusan ng pera ng Duterte? Kung talagang bilyonaryo, marami na kurakot ang Duterte, hindi nahuli sana si Tatay Digong sa dahig. Yeah, tandaan mo yan. Hindi sana nahuli yan. Di ba? Sana gumamit ng private plane niya o ano man bag o ano man hindi naman sabihin ginamit niya kapangyarihan niya sa pera para hindi mahuli. Impeachment para matanggal ang commander-in-chief mo. Ganun Magkano clone? Pa-clone ko yan. Di ba? Parang gano'n. sentimiento ng ating mga pulis, sundalo, mga OFWs buong mundo. Wala kaming ma-hire kahit isang coordinator sa kahit anong bansa buong mundo dahil walang pera ang inyong Duterte party list. Kahit saan tayo magpunta ngayon, Amerika, China, Singapore, Middle East, Dubai, France, Germany, number 1, Duterte Youth Party List. Wala kaming kakilala kahit isang OFW leader. Pero ang ibinoto ng majority ng mga OFW sa lahat ng bansa buong mundo, kahit mga pulis at sundalo, under ng administrasyong ito, Duterte Youth Party List po ninyo. Ganyan ang aming paninindigan. At ngayon po, final natin sa Supreme Court yung aming kaso laban sa COMELEC. Makikita doon ng Korte Suprema. Ang sinasabi lang ng COMELEC, meron daw kami hindi na-publish na papel nung 2018 nung nag-a-apply kami. Nakalagay sa mismong batas ng party list, the COMELEC shall publish. Sino ang nakalagay sa batas na magpapublish ng mga aplikante? COMELEC po. Kasabi ni COMELEC sa Supreme Court, pwede namin iutos yan. Pwede nyo namang iutos. Wala kayong inutos, inaprubahan nyo kami. Paano namin mahuhulaan na yung one-pager na yon? Kailangan. Lastly na lang masabi ko sa inyo, sa dami-dami ng party list dyan na bumibili ng boto, sa dami-dami ng party list dyan na nangungurakot, kahit mga kongresista, may kaso ngayon, may alam ng taong bayan nangungurakot kasama sa mga bilyong-bilyong kalokohan ngayon. May kaso pa sila? Wala. Ang tinanggal yung kaisa-isang party list. Lahat ng Duterte talaga kakalabanin. Tama pa nyo? Ano coincidence lahat? Lahat ng Duterte pinag-iinitan. Na Masikikampe o sumumpat siya. ng 3 seats sa Kongreso, binoto ng 2.5 million na Pilipino, kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kurakot sa bansa. Tayo ang pinagtulungan, tayo ang tinanggalan ng budget, tayo ang tinanggalan ng seat sa Kongreso. Pero masabi ko sa inyo, kahit wala tayo sa Kongreso ngayon, kahit sa barangay ng Pilipinas tayo magpunta ngayon, sinasabi ng taong bayan, Sir, Duterte Youth Party List po kami, binoto po namin kayo. Okay, maraming salamat po sa inyo. Talagang alam natin na wala. Ngayon, busal lahat ng Pilipino, lahat ng sasalita laban sa kanila, bubusalan. Lahat ng pumupuna sa kanila sabihin DDS kayo o kaya trolls kayo. Para bang wala ng boses ang sambayan ng Pilipino. Kawawa ang Pilipino ngayon, tandaan nyo. Hindi masaya ang ano ngayon, hindi masaya. Ang hirap, grabe. Ayan, yung crisis na yan, normal yan. Dumating talaga yung oil crisis. Pero ngayon, yung naramdamang parang kakaiba na po eh. Iba na nangyayari. Parang, mo lahat ng fake news. Oo, dapat kasuhan ng fake news. Pero ang nakakasuhan sa fake news, yung mga Duterte lang. Yung mga DDS lang. Ang dami nagpapakalat ng fake news na mga bangag vloggers, ayaw kasuhan. Ano katwiran nila? Ba't ayaw mo kasi sumbong? Ano ayaw isumbong? Bakit yung mga DDS ba dati may nagsumbong ng fake news sila? Nakita yung fake news sila, kinasuhan nyo. Pero yung hayagang na fake news ng mga bangag vloggers, hindi nyo na kinakasuhan kahit fake news hayagang. Si Sara, ang daming papalabas yung fake news. Kung ano, pati religion nila Senator Marcoleta, pinipake news nyo. Kinasuhan ba yung mga yan? Hindi Diba? Bakit di kinasuhan? Yan sinasabi ko sa inyo. Okay, ganito lang po. Isang makabuluhang talakayan. Maraming salamat po sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.